Hornets, target ang unang playoff berth sa loob ng 10 taon laban sa Magic. At Golden State vs Suns, game preview and injury report. Win or go home? Para sa Charlotte Hornets, kung mananalo sila sa play-in game bukas at makamit ng huling pwesto sa playoffs ng Eastern Conference, ay magpapatibay sa kanilang season bilang isa sa pinakamatagumpay na kampanya sa kamakailang kasaysayan ng team. Isang malaking hakbang ito para sa prangkisa na matagal nang hindi nakakatikim ng postseason success. Kahit manalo bukas, marami pang kailangang patunayan ng Orlando Magic upang maabot ang kanilang mataas na inaasahan sa simula ng season. Itinuturing silang isa sa mga malalakas na team sa Eastern Conference, ngunit hindi naging consistent ang kanilang performance. Maghaharap ang dalawa upang matukoy ang huling team na papasok sa postseason. Ang mananalo ay makakakuha ng ika-8 seed at haharap sa top-seeded Detroit Pistons sa unang round ng playoffs na magsisimula sa Lunes. Ang Hornets ay umabot sa puntong ito matapos ang isang dramatikong panalo laban sa Miami Heat kung saan naipasok ni LaMelo Ball ang game-winning layup sa overtime. Samantala, ang Magic ay napunta sa elimination game matapos matalo sa Philadelphia Sixers. Sa kabuuan, parehong may malaking motibasyon ang dalawang team, ngunit isa lamang ang magpapatuloy sa kanilang playoff journey. Sa kabilang balita, matapos palampasin ang isang mahalagang pagkakataon na makausad sa NBA Play-in Tournament noong Huwebes, ang Phoenix Suns ay nasa isang sitwasyong do or die na ngayon. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lamang simpleng pagkadapa. Ito ay nagsilbing matinding paalala tungkol sa kahalagahan ng disiplina, tamang desisyon sa huling bahagi ng laro, at ang walang patawad na katangian ng postseason basketball. Ngayon, nakataya ang kanilang pag-asa na makapasok sa playoffs habang hinaharap nila ang Golden State Warriors sa isang elimination game bukas ng araw. Napakalaki ng kahalagahan ng laban na ito. Ang mananalo ay makakapasok sa playoffs bilang number 8 seed at haharap sa top-seeded na Oklahoma City Thunder sa unang round ng playoffs. Para sa Suns, ito ay pagkakataon para bumawi at manatiling buhay sa laban. Para naman sa Warriors, ito ay pagpapatuloy ng kanilang ipinapakitang tibay at karanasan bilang isang team na may championship pedigree. Hindi naging madali ang naging paglalakbay ng Suns papunta sa puntong ito. Noong Miyerkules, tila kontrolado na nila ang laro laban sa Portland Trail Blazers. Leading sila ng 11 puntos at wala pang 7 minuto ang natitira sa laban. Sa mga sandaling iyon, mukhang sigurado na ang kanilang pagpasok sa playoffs. Ngunit tulad ng madalas mangyari sa basketball, hindi natatapos ang laban hanggat hindi tumutunog ang buzzer. Nagpakawala ng malakas na rally ang Portland at tuluyang naagaw ang panalo. Dahil dito, nalagay ang Suns sa bingit ng eliminasyon. May kasamang kasaysayan ang sitwasyong ito. Mula nang ipatupad ang play-in tournament noong 2021, wala pang number 7 seed ang natalo sa dalawang sunod na laro at nabigong makapasok sa playoffs. Ngayon, nanganganib ang Suns na maging unang team na makaranas nito, isang bagay na pilit nilang iniiwasan. Ayon sa head coach na si Jordan Ott, agad nilang hinarap ang pagkatalo at sinubukang matuto mula rito. Binanggit niya na mahalagang makabawi agad at mag-focus sa susunod na laban. Pinag-usapan namin agad, ani Ott. Ang goal ay makapasok kahit anong paraan. Matagal na namin itong layunin. Kailangan naming mag-move on. Mahirap tanggapin pero may mga aral dito na kailangan naming matutunan agad para maging handa sa Sabado. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Walang oras para magluksa. Kailangan ng mabilis na pag-adjust at matinding paghahanda para sa susunod na hamon. Sa kabilang banda, papasok ang Warriors na may momentum matapos makalusot sa sarili nilang elimination game. Sa kanilang 126-121 na panalo laban sa Los Angeles Clippers noong Huwebes, ipinakita nila ang kanilang tibay at karanasan. Nahuli sila ng hanggang 13 puntos sa fourth quarter, ngunit nagawa nilang bumalik. Hindi sila nakakuha ng kalamangan sa second half, hanggang sa nag-shoot si Al Horford ng 3-pointers sa natitirang 2 minuto ng laro, isang shot na nagbago ng takbo ng laban. Pinangunahan ang comeback na iyon ni Stephen Curry na unti-unti nang bumabalik sa kanyang dating forma matapos ang mahigit 2 buwang pahinga dahil sa injury. Sa larong iyon, umiskor siya ng 35 points at nag-shoot ng napakahalagang 3-pointer sa huling minuto upang maselyuhan ang panalo. Ipinakita niya kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng NBA.
Ayon kay Warriors coach Steve Kerr, ang ganitong klaseng performance ang dahilan kung bakit espesyal ang kanilang team, lalo na sina Curry at Draymond Green. May dahilan kung bakit mayroon kaming 4 na championship, ani Kerr. Ito ay dahil sa kanilang competitiveness, puso at kagustuhang manalo. Mahirap ang naging season namin, pero ipinakita nila kung sino sila. Sa kabila ng mga problema ng Golden State ngayong season, kabilang ang injuries at inconsistency, nanatili silang mapanganib lalo na kapag nasa court si Curry. Ang kanyang kakayahang mag-take over ng laro, lalo na sa mga crucial moments, ay malaking banta sa kahit anong depensa sa kanilang head-to-head ngayong season. Nanalo ang Warriors sa 3 sa 4 na laban kontra Suns. Ang pinakahuling panalo nila ay noong February 5 sa Phoenix, kahit wala si Steph dahil sa injury. Ngayon, mas lalong magiging mahirap para sa Suns dahil haharapin nila ang isang Curry na nasa magandang kondisyon. Para kay Suns forward Dillon Brooks, isang hamon ang laban na ito na kanyang inaabangan. Kilala siya sa kanyang agresibong depensa at kumpiyansa at nais niyang patunayan ang sarili laban sa isang elite na player. Makikita agad sa first quarter kung paano ako maglalaro, ani Brooks. Kailangan kong umatake sa loob. Dagdag pa niya, ang laban kontra kay Curry ay isang oportunidad na bihira mong makuha. Isa siya sa pinakamahusay na naglaro sa sport. Sino pa ba ang gusto mong makaharap sa isang elimination game? Sa regular season, nagtala si Curry ng average na 23.7 points, 7.7 rebounds at 5.3 assists laban sa Suns. Ngunit higit pa sa stats, ang kanyang presensya sa court ay nagdudulot ng malaking epekto dahil sa kanyang shooting ability, napipilitan ang depensa na mag-adjust na nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga kakampi. Binigyang diin ni Kerr na ang pagbabalik niya ay para sa mga ganitong sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik, ani Kerr. Kung kaya niyang maglaro, maglalaro siya. Ganito siya. Para sa Suns, ang pagpigil kay Curry ay mangangailangan ng teamwork at disiplina. Hindi sapat ang isang defender lamang, kailangan ng maayos na komunikasyon at rotations upang mabawasan ang kanyang epekto. Bukod dito, tinitingnan din ng Suns ang kalagayan ni Grayson Allen na may hamstring injury. Posibleng maglaro siya ngunit magiging game time decision pa. Malaki ang maitutulong niya lalo na sa shooting at spacing ng team. Sa huli, ang laban ay magdedepende sa kung sino ang mas makakapag-execute sa ilalim ng pressure. Kailangang patunayan ng Suns na kaya nilang tapusin ang laro, isang bagay na hindi nila nagawa laban sa Portland. Samantala, aasahan ng Warriors ang kanilang karanasan at composure sa mga ganitong sitwasyon. Ang elimination games ay sumasalamin sa tunay na identidad ng isang team. Para sa Suns, ito ay pagkakataon upang baguhin ang kanilang kwento at maiwasan ang maagang pag-exit. Para sa Warriors, ito ay isa pang pagkakataon upang ipakita na hindi pa tapos ang kanilang championship legacy. Sa huli, isa lamang ang magpapatuloy upang harapin ang Thunder. Ang matatalo ay uuwi na may dalang mga tanong at panghihinayang. At sa laban na puno ng tensyon, talento at determinasyon, siguradong magiging kapanapanabik na Sabado para sa mga fans ng basketball.